ay kakaiba ho ito, sapagkat itong si Senador Bato ay tumakbo, humingi ng tulong nang sa ganon pigilan ang pag-aresto sa kanya nang hindi siya maaresto ng ICC Interpol. Maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya ay tumakbo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Senador Bato humingi ng tulong sa Amerika. Tumakbo, humingi ng tulong sa Amerika para hindi o maaresto, para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Alam niyo ang nangyari, mga mahal kong taga-subaybay? Nako ho, ay magugulat kayo dahil dito sa ibabahagi ko po sa inyo ay mismo ang Malacanang ang nagkumpirma na itong si Senador Bato ay nagmamakawa para hindi maaresto. Datapuad ang ginawa niya ay tumakbo para humingi ng tulong sa Amerika. Anak, nakatakot-takot. Ano ba naman ito? Ay akala ko ba ay bring it on, Senador Bato? Akala ko ba yung sinasabi mo ay magpapapusas ka kay Trillanes? Bakit ganon? Akala ko ba nung una sinasabi mo ay susuko ka at sasamahan mo si Digong Duterte sa kulungan para alagaan mo? Bakit ngayon ay iba ang takbo ng iyong galawan? Sari-sari na at sari-sari, samut-sari, iba-iba na ang iyong galawan. Minsan, nandiyan ka nagtatago sa madilim na lugar. Minsan, ay ginagawa mo na yung pagsasakyan ng eroplano na sayo para dalhin ka diyan sa daig sa kulungan. Kapag naisilbi na ang warrant of arrest sa iyo at tulihin ka, ay tinatakot mo noong mga nakaraang araw. Ngayon ay ang pag-usapan natin at ang bigyan po natin ng highlight, mga mahal kong taga-subaybay, ibabahagi ko po ito sa inyo. Itong paghingi ng tulong at pagtakbo ni Senador Bato para humingi ng tulong sa Amerika ay ibabahagi ko po sa inyo. At mas mabuti pa, bago tayo magpatuloy, isang like muna sa video na ito. Huwag nyo pong kalimutan isang like lang. At siyempre, sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe, mga kaibigan. Maraming salamat po. Heto, heto na. Walang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong pa sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng eroplanong ginamit para dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Sa kanyang Yan po mga kaibigan, maliwanag po. Walang nakikitang dahilan ang Malacanang. Mismo Malacanang na ho ang nagkumpirma para magsumbong itong si Senador Bato dito po sa Amerika. Sino ba ang pinagsusumbungan niya ho? Ay itong sabi nga ni Bato ay magsusumbong siya dito kay President Trump. Anak ng katakot-takot. Ikaw ba naman, Bato, ay pinapansin ni President Trump? Ay nako. Ang tanong, yung bansumbong mo ay karapat-dapat? Madaling gumawa nang sabihin mo na magsusumbong ka. Ba't siguraduhin mo ang sumbong mo ay kapani-paniwala? Heto mga kaibigan, mas marami pa nating matutuklasan dahil pinapalabas ni Bato dito. Ang una niyang pinupront ay itong sakayan niya ng eroplano. Dahil yung pinagsakyan ni Digong Duterte na eroplano na papunta diyan sa The Hague, Netherlands, ay tinatakot niya pinagbabantaan na ipipresh ang ari-arian. Mga kaibigan, but ang nakuha nating impormasyon, itong eroplano na ito ay pagmamayari ng isang bilyonaryong negosyante. Hindi ko nababagitin ay yung pangalan, mga kaibigan. Isang uri ng pananakot ni Bato, taktika, strategy, at nasa ganon. Humihingi po ng tulong, datapuat tumatakbo siya sa Amerika, nagmamakawa na humingi ng tulong. Bakit? Tingnan po natin mga kaibigan. Ito isusunod ko. pahayag, sinabi ni De La Rosa.
Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Sa kanyang pahayag, sinabi ni De La Rosa na malinaw sa executive order ni US President Donald Trump na maaaring parusahan ng sinumang non-American person o organisasyon na direktang nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court para i-detain ang isang protected persona. Subalit tugon ni Palace Press Ako'y natatawa eh. Natatawa ako. Santong kabayo, anak ng katakot-takot. Diyan na kayo nagka-buhol-buhol. Ay malayo sa katotohanan. Mga mahal kong taga-subaybay, itong mga aksyon, galawan nitong si Bato. Mantakin nyo ang lakas ng loob na dugtong-dugtong na mga istorya tungkol dito sa paghuli kay Digong Duterte na ngayon ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands. Alam po naman natin ang gusto nitong ipunto na yung nangyari kay Digong Duterte na pagsakay sa eroplano at paghuli dahil pinapalabas niya na walang jurisdiction ay huwag mangyari sa kanya, mga kaibigan. So ngayon, ano ang ginagawa niya mga taktika strategy? Anong mga kasinungalingan? Wala na akong makuha na ikangay malapit sa katotohanan dito sa Republika ng Pilipinas. Wala na siyang paraan para hindi mapigilan ang pag-aresto sa kanya at isakay sa eroplano. Kaya't ngayon ang ginagawa naman niya, itong issue na nga po mga galawan ni President Trump na ngayon ay hindi saklaw naman itong ICC at galawan tungkol dito sa paghuli kay Digong at kinakabit niya ang kanyang sarili na nagkukunwari siya ay ipagtatanggol ni President Trump at pipigilan ng paghuli. At siyempre ito ang mas matindi, yung manghuhuli sa kanya kung may ari-arian ay ipipresh ang mga ari-arian doon sa Amerika. Ay ay matindi ito, lalong-lalo na itong eroplano na pagsasakyan sa kanya. Ituloy po natin mga kaibigan, ito po ang sagot ng Malacanang. Matindi ito. Officer Undersecretary Claire ng isang protected persona. Subalit tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakasaad rin sa nasabing iyo ang pagrespeto ng US sa prerogative at sovereign power ng isang bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdidesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Nako, ayan na mga kaibigan. Narinig nyo po yun. Itong pahayag po ng Malacanang na sa pamumuno ng nitong ni Atty. Claire Castro na kinumpirma niya na walang dahilan itong mga pagtakbo ni Senador Bato sa Amerika para humingi ng tulong para i-freeze ang asset din nitong eroplano na pagsasakyan sa kanya papuntang The Hague diyan sa Netherlands. Dahil importanteng mahalaga itong malaman nyo. Dahil kung mayroon na mga eroplano na maghahatid sa kanya, ay kung matakot nga dahil ayaw maghatid. Kung halimbawa at ihatid na doon itong si Bato, ay hindi po madadala doon si Bato. Mga kaibigan, kung matatakot itong pagsasakyan niya na eroplano. Kaya importanteng mahalaga na ang ginagawa ni Bato ay nga po mabigyan po natin ng anumang public opinion komentaryo para malaman nyo po na yan ay walang katotohanan. Mga kaibigan, ang buong katotohanan po dito, itong pinapakalat ni Bato ay isang taktika, strategy na ilihis ang isyo, humanap ng kakampi, takutin ang sinumang mga nabanggit ko po dito at nang sa ganon, madistract. Ay baka sakaling matakot nga, di ba? So kung natakot nga yung piloto, kung natakot nga yung may-ari ng eroplano, hindi madadala.
doon sa The Hague, Netherlands, itong si Bato. That is pawang may public opinion, at yan din ho ang nababasa natin diyan no sa comment section. Ang maliwanag po dito, nako, itong si Senador Bato, mga kaibigan, ay humingi na ng tulong diyan ho sa Amerika. Tumakbo sa Amerika para humingi ng tulong, subalit wala ho basura, mga kaibigan. Sanlay ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.